Naranasan mo na bang sumigaw sa gitna ng kadiliman, ngunit walang sino mang nag-abala na makinig sa iyo? Paano kung ang tanging nakakita sa isang napakasamang krimen ay isang batang itinuturing ng marami na walang halaga dahil lamang sa kanyang kapansanan? Ito ang nakalulungkot at nakapangingilabot na kwento ng isang nawawalang dalaga. Isang batang pipi na buong lakas na lumaban para sa katarungan at ang aral na magpapabago sa paningin natin sa kapwa. Pero bago natin simulan ng istorya mga kawanatels, ay baka po pwedeng makikipindot ng like and subscribe para po palagi kayong updated sa mga bago ko pa pong mga uploads. Mainit ang sikat ng araw sa sitio mabilis. Isang liblib at medyo na pag-iwan ng barangay sa gilid ng lungsod. Sa gitna ng maalikabok na kalsada at mga barong-barong, may isang bakanteng lote kung saan nakaparada ang isang lumang-lumang kulay asul na sedan. Kalawangin ang katawan nito. Basag ang ilaw sa likod at flat ang apat na gulong. Taon nang lumipas mula ng huling andar nito. Kaya naman ginawa na lamang itong taguan ng mga tambay o kaya'y laruan ng mga bata. Subalit para sa 10 taong gulang na si Danny, ang kotse na yon ay hindi na lamang basta lumang bakal. Ito ay naging isang kahon ng pighati at takot. Si Danny ay ipinanganak na pipi. Hindi siya nakakapagsalita. Ngunit napakalakas ng kanyang pandinig at napakalakas ng kanyang mga mata. Wala na siyang mga magulang at ang tanging kasama niya sa buhay ay ang kanyang lola na si Lola Rosa na nagtitinda ng kakanin sa kanto. Kagabi lamang, habang naglalakad si Danny, pauwi galing sa pagtulong sa kanyang lola, may nakita siyang hindi niya kailanman malilimutan. Sa ilalim ng madilim na haligi ng poste ng ilaw, malapit sa bakanteng lote, nakita niya ang 3 lalaki. May hawak silang mga patalim at pinagtulungan nilang harangin ng isang magandang babae. Kinuha ng mga ito ang bag, alahas at telepono ng babae. Nang magtangkang sumigaw ang biktima, tinakpan ng isa sa mga lalaki ang bibig nito. Ginapos ang mga kamay at paa. At saka walang awang, ipinasok sa loob ng makipot at madilim na sulok ng trunk o compartment sa likod ng lumang sasakyan. Bahagyang nakatago si Danny sa likod ng malaking puno, ng puno ng balete noong oras na yon. Nanginginig ang buo niyang katawan sa matinding takot. Gusto man niyang humingi ng tulong at sabihing may taong nakakulong sa loob. Ngunit walang boses ang lumalabas sa kanyang lalamunan, kundi mga piyok at impit na tunog lamang. Kinaumagahan, maagang nagising si Danny. Hindi siya nakatulog buong gabi. Tumakbo siya agad patungo sa isang bakanteng lote. Naroon pa rin ang lumang sasakyan. Alam niyang nasa loob pa rin ang babae. Nang makakita siya ng mga kapitbahay na naglalakad, tumakbo si Danny patungo sa kanila. Hinawakan niya ang baro ng isang lalaki at itinuro ang lumang sasakyan habang nagmuemestra ng mga kamay. Paulit-ulit na sumisigaw si Danny gamit ang kanyang bibig na hindi naman maintindihan kung ano ang kanyang sinasabi habang itinuturo nito ang likod ng kotse. "Ano ka ba naman, Danny?" Sigaw ng kapitbahay na si Aling Melchora habang iniiwas ang kanyang damit. "Araw-araw ka na lang nag-iingay dyan. Umalis ka nga dito. Marami akong ginagawa. Huwag mo akong abalahin sa mga kalokohan mong yan." Hindi sumuko si Danny. Tumakbo siya patungo sa barangay hall. Nakita niya ang ilang tanod. Nagkakatipon-tipon habang nagiinuman ng kape. Lumapit siya kay Mang Berto, ang punong tanod.
Hinila niya ang braso nito at itinuro muli ang bakanteng lote. Partikular ang lumang asul na kotse. Nagmuestra siya ng taong iginagapos at iginugulong. Muli itong sumenyas at nagsalita ng walang boses, kundi tunog lamang. At marahas na sinubok ni Danny na magpaliwanag. Tumingin si Mang Berto sa kanya at umiling-iling. Hay nako Danny, bata ka. Pumunta ka na lang sa lola mo at kumain ka ng almusal. Naglalaro ka na naman yan. Alam mo namang sirang bakal na yung kotseng yan. Ano bang meron dyan? Baka may nakita ka lang na pusa o daga sa loob. Sige na, lumayas ka na rito. At may hinahanap kaming nawawalang tao. Napaiyak si Danny sa matinding pagkadismaya. Bakit walang gustong makinig sa kanya? Bakit kapag ang isang tao ay may kapansanan, ang nagsasalita sa pamamagitan ng muestra, itinuturing agad itong walang katuturan o parang isang laro lamang? Habang nagkakagulo ang mga tao sa kalsada, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat ng barangay hall. Bumaba mula rito ang isang lalaking formal ang kasuotan, ngunit halatang balisa. May mga itim sa ilalim ng mga mata ng dahil sa puyat at hawak ang isang makapal na balutan ng mga papel. Siya si Diego, isang mayamang negosyante mula sa kalapit na lungsod. Pakiusap, tulungan niyo ako, sigaw ni Diego habang lumalapit sa mga tanod at sa kapitan ng barangay. Nawawala ang kasintahan ko, si Clarissa. Kahapon ng gabi pa siya hindi nakakauwi. Ang huling lokasyon ng kanyang telepono ay dito sa lugar nyo, bago ito tuluyang hindi matawagan. Inabot ni Diego ang mga flyer na may larawan ng isang magandang babae, si Clarissa. Tumingin si Mang Berto sa larawan at kumamot sa ulo. Nak- Nako, Sir Diego, kilala po namin kayo at ang pamilya nyo. Pero mula kagabi, wala naman po kaming napansin na kakaiba rito sa aming barangay. Tahimik naman po ang gabi. Hindi maaari. Muling giit ni Diego na bakas ang luha sa mga mata. Sabi ng mga pulis, huling na-detect ang signal ng cellphone niya malapit sa kanto ng bakanting lote sa lugar na to. Nag-aalala ako. Baka napahamak na siya. Sige, magbabayad ako ng kahit na magkano. Magbibigay ako ng 1 milyong piso sa sino mang makakapagturo kung nasaan ang kasintahan ko. Pakiusap, tulungan niyo akong hanapin si Clarissa. Sa hindi kalayuan, lumapit ang isang lalaki na nagngangalang Fredo. Si Fredo ay isang kilalang mekaniko at tagapamahala ng barangay tanod sa gabi. Respetado siya sa lugar dahil matulungin daw ito. Sir Diego, pagpasok ni Fredo sa usapan niya habang tinatabik ang balikat ng negosyante. Naway kumalma kayo. Ako po ang namumuno sa ronda kagabi. Ikinalot namin ang buong lugar hanggang madaling araw. Kung may nangyaring masama sa kasintahan nyo rito, siguradong nakita na namin. Baka naman po nagpunta sa ibang lugar o sumama sa ibang kakilala. Hindi magagawang maglaho na lang ng ganon si Clarissa nang hindi nagsasabi sa akin. Galit na sagot ni Diego. May masamang nangyari sa kanya. Nararamdaman ko. Habang nagtatalo ang mga matatanda sa harap ng barangay hall, nakatayo sa di kalayuan si Danny. Nang makita ng bata ang larawan ng babae sa hawak na flyer ni Diego, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Clarissa yon, ang babaeng ipinasok sa loob ng trunk ng lumang kotse. Naramdaman ni Danny ang isang matinding lakas ng loob. Ito na ang pagkakataon niya. May isang taong totoong naghahanap sa babae. Mabilis na tumakbo si Danny patungo kay Diego. Hindi niya pinansin ang mga taong nakapaligid. Umatakbo siya at marahas na hinawakan ang kamay ng mayamang lalaki. Sumenyas ito at naglabas ng boses.
na walang tunog, ngunit puro sipol lamang. Habang hinihila ni Danny ang braso ni Diego patungo sa bakanteng lote. Nagulat si Diego sa biglaang paglapit ng bata. Ano ba to? Bata, anong kailangan mo? Mabilis na humarang si Fredo. Inakay niya si Danny ng medyo mahigpit sa balikat at itinulak ito ng bahagya pabalik. Pasensya na po kayo, Sir Diego. Mabilis na sabi ni Fredo na medyo nagmamadali ang boses. Yan nga pala si Danny. Pipi ang batang yan at medyo may kaunting problema sa pag-iisip. Araw-araw talaga yang nagwawala at nangaabala ng mga tao rito. Huwag nyo na lang pong pansinin. Hindi ako ang may problema sa pag-iisip. Ito sana ang gustong isigaw ni Danny. Ngunit mga impit lamang na ingay ang lumalabas sa kanyang bibig. Umiling siya ng marahas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Diego. Sa mga mata ng bata, nakita ni Diego ang matinding takot, pakiusap at determinasyon. Nagmuestra si Danny. Itinuro niya ang larawan ni Clarissa sa hawak na flyer ni Diego. Tsaka itinuro ang kanyang sariling mga mata. Ibig sabihin, nakita ko. Pagkatapos sa ginawa ang pagmuestra ng pagtatali sa mga kamay. At huli, itinuro niya ng buong lakas ang lumang asol na sedan sa bakanting lote na nakaparada. Mga 50 metro ang layo. Muli ay naglalabas si Danny ng tinig, ngunit wala namang salita. At habang itinuturo ni Danny ang lumang kotse, napatingin si Diego sa lumang kotse. Ano ba ang itinuturo ng bata? Wala yan, sir. Mabilis na hirit ni Fredo. Ako, sirang baka lang yan. Ilang taon na kasi yan dyan eh. Sa katunayan nga po, tinawag ko na ang tow truck at scrapper para hakutin yung kotseng yan ngayon ding tanghali para po madala na sa junk shop at mawasak. Nakakadumi lang yan sa barangay natin. Tumpak sa sinabi ni Fredo. Sa di kalayuan ay narinig ang malakas na busina ng isang malaking tow truck na papasok na sa maalikabok na kalsada ng sitio mabilis. Nang makita ni Danny ang tow truck, lalong nag-alboroto ang bata. Alam niyang kapag nahakot ang lumang kotse at nadala sa junk shop upang durugin o sirain, maaaring pumanaw ang babae sa loob. Tumakbo si Danny nang napakabilis patungo sa lumang kotse. Humarap siya sa darating na tow truck at humiga sa kalye upang harangan ito. Hoy, bata! Ano? Balak mo bang tapusin ang buhay mo? Sigaw ng driver ng tow truck, sabay apak sa preno. Hoy, Danny! Malis ka nga dyan! Sigaw ng ilang kapitbahay. Tumayo si Danny, tumakbo sa likod ng lumang kotse, at pinupukpok ng kanyang mga maliit na kamay ang compartment o trunk ng sasakyan. Iniligay ni Danny ang kanyang tainga sa ibabaw ng trunk at pagkatapos ay tumingin muli kay Diego habang umiiyak ng masagana. Napahiwalay si Diego sa grupo ng mga tanod. May isang bagay sa inasal ng batang pipi na para bang nagtatanong sa kanyang puso. Ang matinding takot at pagmamadali ng bata ay hindi gawa-gawa lamang. Walang batang magwawala ng ganoon para lamang sa wala. Sandali, sabi ni Diego habang naglalakad patungo sa lumang kotse. Sir Diego, huwag niyo na pong aksayan ng oras ang batang yan. Sigaw ni Fredo, na halatang nag-iiba na ang tono ng boses at nagsisimulang pawisan ng malamig. May hinahanap tayong nawawalang tao. Bakit kayo pupunta sa sirang kotse? Gusto ko lang tingnan. Malamig na sagot ni Diego
habang nagpapatuloy sa paglalakad. Nang makalapit si Diego sa lumang kotse, tumabi si Danny at muling itinuro ang trunk. Inilagay ni Diego ang kanyang tainga sa bakal ng trunk sa gitna ng katahimikan ng tanghaling tapat. May narinig siyang napakahinang tunog mula sa loob. Mm, mm. Isang napakahinang kaluskos at tila nahihirapang paghinga. Nanlaki ang mga mata ni Diego. May tao sa loob! Sigaw niya. Ano? Gulat na sigaw ng mga kapitbahay na nagmamasid. Walang susi ang lumang kotseng to. Sigaw ni Diego. Magdala kayo ng liyabe, lagari o kahit na anong pambukas. Bilis! Tumakbo ang ilang kapitbahay para kumuha ng kasangkapan. Ngunit si Fredo ay pabalik-balik ang tingin sa paligid. Dahan-dahan siyang yumabak pabalik patungo sa kanyang motorsiklo. Kumuha si Diego ng isang malaking bakal na pangbaklas mula sa likod ng kanyang sariling kotse. Sa tulong ng dalawang matipunong lalaki sa barangay, itinusok nila ang bakal sa pagitan ng takip ng trunk at ng katawan ng lumang kotse. Isang malakas na higit. Isa, dalawa, tatlo. Hila! Sa isang matinding ingay na nabaling kalawanging bakal, naitaas ang takip ng trunk ng lumang kotse. Dahil doon, nanlaki ang mga mata nila sa kanilang nakita. Sa loob ng madilim, mabaho at napakainit na trunk, nakahandusay ang isang babae. Nakagapos ang kanyang mga kamay at paa ng makapal na duct tape at may tape rin sa kanyang bibig. Basang-basa siya ng sariling pawis, namumutla at halos hindi na humihinga dahil sa kawalan ng oksiheno at sa matinding init ng sikat ng araw na tumatama sa bakal na kotse. Si Clarissa. Clarissa! Sigaw ni Diego habang mabilis na iniaabot ang kasintahan. Buong ingat niyang inilabas ang dalaga mula sa makipot na lugar. Mabilis niyang tinanggal ang tape sa bibig at mga kamay nito. Diego. Napakahinang bulong ni Clarissa bago ito tuluyang nawala ng malay sa mga bisig ng kanyang kasintahan. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Hiyaw ni Diego sa mga tao. Habang nagkakagulo ang lahat sa pagtulong kay Clarissa, may isang bagay na nahulog mula sa loob ng trunk nang ilabas si Clarissa. Isang pitaka at isang kwintas na may tatak na pangalan. Dinampot ito ng isang tanod. Teka, pitaka ito ni Fredo at ito ang ID niya. Napatingin ang lahat sa kinaroroonan ni Fredo. Dito na lumabas ang nakapangingilabot na katotohanan. Si Fredo, ang respetadong mekaniko at punong tanod sa gabi, kasama ang dalawa pa niyang kilalang tambay na kasabwat. Ang mismong nangharang at nagnakaw kay Clarissa kagabi. Nang makita nilang maraming pera at mahalagang alahas ang dala ng dalaga, pinagpasyahan nilang itago muna ito sa trunk ng lumang kotse na nakatambak sa bakanting lote habang hinihintay ang madaling araw para ilipat ito at upang mabaon sa limot ang kanilang krimen at ang bangkay ng dalaga. Tinawag ni Fredo ang tow truck ngayong tanghali upang dalhin ang kotse sa junk shop kung saan ito agad nadudurugin ang malaking makina. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Fredo na paalisin si Danny at kung bakit minamadali niya ang paghakot sa lumang kotse. Nang makitang nakabukas na ang trunk at nalaman na ang kanyang lihim, mabilis na sumakay si Fredo sa kanyang motorsiklo
at nagtangkang tumakas. "Huwag niyong patatakasin yan!" Sigaw ng mga tao. Ang dalawang kasabwat ni Fredo na nakatayo sa kalapit na tindahan ay nagtangka rin na tumakbo. Ngunit mabilis silang hinarang ng mga galit na mamamayan at ng iba pang mga tanod. Hinarangan ng tow truck ang daan, kaya sumalpok ang motorsiklo ni Fredo sa gilid ng kalsada. Mabilis siyang dinaganan at pinalibutan ng mga galit na kapitbahay hanggang sa dumating ang mga pulis upang formal silang arestuhin. Pagkaraan ng 2 araw sa ospital, ligtas na sa panganib si Clarissa. Ayon sa mga doktor, kung nahuli pa ng kahit 5 minuto o 10 minuto ang paglabas sa kanya mula sa trunk ng kotse, tiyak na pumanaw na siya dahil sa heat stroke at suffocation. Isang malaking tipon ang ginanap sa Municipal Hall ng bayan. Dumating ang mayor, ang mga opisyal ng pulisya, ang media, at maraming mamamayan. Nakatayo sa gitna ng entablado ang batang si Danny na nakasuot ng malinis na bagong damit. Kasama niya ang kanyang Lola Rosa na hindi mapigil ang pag-iyak sa kagalakan at pagmamalaki sa kanyang apo. Lumalabas sa gitna ng entablado si Diego, kasama si Clarissa na kahit medyo mahina pa ay nakatayo na at nakangiti ng buong pusong pasasalamat. Lumapit si Clarissa kay Danny, lumuhod sa harap ng bata at niyakap ito ng napakahigpit. "Maraming salamat, Danny," maikling pahayag ni Clarissa habang lumuluha. "Kung hindi dahil sa'yo, wala na ako sa mundong to. Ikaw ang naging anghel ko." Kumuha ng mikropono si Diego at humarap sa madla. "Mga kababayan," simula ni Diego na may pagmamalaki sa boses. "Minsan, sa buhay natin, nakatutok tayo sa mga taong mataas at matatas magsalita. Sa mga taong may kapangyarihan at mayaman. Nakakalimutan natin na ang tunay na katotohanan ay hindi nakadepende sa boses, kundi sa puso ng mga mata ng nakakakita." Nagpalakpakan ang mga tao. Ipinagpatuloy ni Diego, "Ang batang ito na itinuring ng marami na walang kakayahan dahil lamang sa hindi siya nakakapagsalita. Ang tanging taong may lakas ng loob na ipaglaban ang buhay ng kasintahan ko. Hindi siya sumuko kahit pinalaya siya, kahit hindi siya pinansin, at kahit tinawag siyang nagwawala lang. Dahil dito, gusto kong ipaalam sa lahat na bukod sa opisyal na parangal ng pamahalaan para sa kanyang pambihirang kagitingan, ako ang personal na magpapatayo ng magandang bahay para kay Danny at para sa kanyang lola." Nagpalakpakan ng napakalakas ang mga tao sa loob ng bulwagan. At hindi lamang yan, dagdag pa ni Diego, sabay tingin kay Danny. "Sagot ko na ang lahat ng gastusin sa pag-aaral ni Danny. Mula ngayon hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. Ipapasok natin siya sa pinakamagandang espesyal na paaralan kung saan matututo siya ng sign language at iba pang kasanayan upang maihayag niya ng buo ang kanyang talino at kakayahan sa mundo." Napatingin si Danny sa kanyang lola. Ang bata na dating hindi pinapansin sa maalikabok na kalsada ng Sitio Mabilis ay hawak na ngayon ang isang gintong plaka ng parangal at ang pangako ng isang magandang kinabukasan. Tumingin si Danny kay Diego at Clarissa. Kahit walang boses,
na lumabas sa kanyang bibig. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, tsaka ibinaba ito patungo sa kanila. Ang muestra ng salamat sa sign language na katututo pa lamang niya. Ang kwentong ito ni Danny at Clarissa ay isang matinding paalala sa ating lipunan na madalas ay nakatutok lamang sa panlabas na anyo at kakayahan ng isang tao. Ilang beses na ba tayong nagbingi-bingihan sa sigaw ng tulong ng iba dahil lamang sa tingin natin ay bata pa sila o wala silang alam? Ilang beses na ba nating pinagkait ang ating atensyon sa mga taong may kapansanan dahil sa maling pag-aakala na wala silang maitutulong sa lipunan? Ang totoong kapansanan ay hindi ang kawalan ng kakayahang makapagsalita, makakita, o makarinig. Ang totoong kapansanan ay ang kawalan ng pusong marunong makaramdam at ang kawalan ng mata na marunong tumingin sa katotohanan. Ipinakita ng isang batang pipi na ang boses ng katarungan ay hindi kailanman magiging pipi hanggat may isang taong handang lumaban para sa tama. Ano man ang edad, katayuan sa buhay, o kapansanan ng isang tao, ang bawat isa sa atin ay may halaga, may kakayahan, at may boses na nararapat pakinggan. Huwag nating hintayin na maging huli na ang lahat bago natin matutunang makinig. Ikaw, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Baka po pwedeng isulat nyo dyan sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. Mga kawana Tels, hanggang dito na lamang po ang ating storya. At sana po ay nabigyan kayo nito ng isang magandang aral sa inyong buhay. Please like, share, and subscribe. At makikipindot na rin po ng notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong mga uploads. Muli mga kawanatels ay maraming salamat sa araw na to at sa mga susunod pang mga araw, linggo, buwan at taon. At God bless us all.